Mga kaseventuhan natin na laging nakasubaybay sa ating programa. Ngayon po, my dear brothers and sisters, araw po ngayon ng Miyerkules, no? At bigyan po natin ng nilay ang ebanghelyo ngayon na nakasulat po ayon sa Mateo 5, chapter 17 hanggang 19. Sa mga nagulat doon sa nangyari kagabi mga kapatid sa biglang pagkawala ng ating mga messenger at Facebook, pasalamatan po natin at nagbalik ito dahil maipagpapatuloy po natin ang evangelization program natin, spiritual evangelization program natin dito po sa ating programa Mr. 721 Catholic sa pagbibigay nilay sa Ebanghelyo bawat araw. So, ngayon kapatid, ika nga ni Father Darwin Gitgano, bago po tayo magsimula ng ating gawain, ang spiritual na gawain, hingin po agad natin ang gabay at patnubay ng ating Panginoong Diyos bago po tayo magsimula mga kapatid. No? Sige po, simulan po natin. In the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, holy be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day all their bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. At humingi po tayo ng panggabay sa ating guardian angel. No? Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commit me here, ever this day be at my side, to light on guard, to rule and guide. Amen. And to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Ayan, isa pang pagpalang umaga, tanghali, gabi ulit mga kapatid at mga kapanalig natin kay Kristo. No? Ngayon po kapatid ay araw po ng Miyerkules. No? Wait lang, ano ba nangyari din? Ngayon po mga kapatid ay araw po ng Miyerkules at bigyan po natin ng nilay ang Ebanghelyo ngayon kung saan po kapatid nakasulat po ito sa Mateo chapter 5 verse 17 hanggang 19. Sa lahat po pala mga kapatid, nawa po ay bigyan nyo din po ng isang pag-follow o pag-subscribe ang ating kasamahan sa PESMA Plus, my dear brothers and sisters. Ano ba ang nakasulat sa Ebanghelyo ngayon? Ito po ang nakasulat sa Ebanghelyo mga kapatid. Atin po muna itong babasahin. Mateo chapter 5 verse 17 hanggang sa 19. Ito po mga kapatid. Sabi dito, is ganito. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalang bisa hanggang hindi natutupad ang lahat. Kaya't sinumang magpawalang bisa sa kaliit-litang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa utusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ayun naman ba ni brothers and sisters, napakaganda po talaga ng Ebanghelyo bawat araw. Dahil po agad ulitin po natin, ito po ay isang paalala, malaging paalala po ito sa atin, my dear brothers and sisters. Kaya ininganyo ko po kayo na makinig sa bawat araw sa Ebanghelyo
ng ating Panginoon. Kung hindi man po kayo makikinig, basahin nyo po ang Ebanghelyo o Gospel sa bawat araw. Dahil isa po ito sa mga paalaala sa atin bago po tayo magsimula sa ating buhay. Una kapatid, sinabi doon na hindi pwedeng bawasan o dagdagan ang kautusan ng Panginoong Diyos. No? Kahit kudlit o tuldok, hindi po itong dagdaga pwedeng bawasan o dagdagan. Dahil kung sino man ang magbabaliwala noon, ay babaliwalain din na ating Panginoong Diyos. Suportado po yan kapatid ang Mateo, suportado po yan sa sulat ni Juan sa Pahayag chapter 22 verse 19. Ito po ang ating mababasa kapatid. Basahin po muna natin ang Pahayag chapter 22 verse 19 o mula tayo sa 18 hanggang 20. No? Ito po ang ating mababasa mga kapatid. Sabi dito is ganito. Akong si Juan ay magbibigay ng babala sa sino mang makarinig ng mga propesya na nasa aklat na ito. Ang sino mang magdagdag sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ang parusa. Idaragdag sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ang sino mang mag-alis ng anuman, no? Sabi dito, kanina sinabi doon sa 18 mga kapatid, no, kung sino man ang magnagdag ng sa kautusan ng Diyos, no, ay idaragdag sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Kaya huwag po nating dagdagan ang mga nakasulat sa Biblia. Pero sinasabi po ng ibang kapatid natin sa ibang pananampalataya kapatid na tayo daw ay nagdagdag sa kasulatan ng Biblia at yun daw po ang Deuterocanonical books. No? Pero hindi po yan totoo kapatid dahil ang Deuterocanonical books ay kabahin po yan sa aklat at yun po ang Biblia. No? Patuloy po natin ang 19 kapatid. Ang sino mang mag-alis ng anuman na nasa propesiyang naririto ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na nabanggit dito. Kaya kung hindi pwedeng dagdagan, hindi rin po ito pwedeng bawasan. Bakit? Sabi dito sa 20, ito po. Sinasabi ng pag nagpapatuo sa lahat ng ito, tiyak na nga, darating ako, sana'y dumating ka na, Panginoong Jesus. Dahil sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, ay bakit? Dahil sa pagdating ng Panginoon, sisingilin tayo kung ano man po ang binawas natin sa aklat na ito o ano man po ang dinagdag sa aklat na ito. Ngayon kapatid, paano po natin ito ipasok sa ating sarili? Alam naman po natin, my dear brothers and sisters, na bawat ebanghelyo, no? Bawat ebanghelyo ay bawat ebanghelyo kapatid, ay may katumbas ito na paalala sa atin. Katumbas ito na aral sa atin. Hindi lang doon patungkol sa pagbawas, hindi lang doon patungkol sa pagdagdag ng mga nakasulat dito, kundi paalala din ito kapatid na dapat nating sundin ang nakasulat dito mga kapatid. No? Sabi po sa Lucas 17:5, hindi lang po hindi dapat dagdagan ang aklat na ito, kundi dagdagan po natin ang ating pananampalataya. Basahin po natin kapatid ang Lucas chapter 17:5, no? Ito po ang ating mababasa mga kapatid. Lucas chapter 17:5. Ito po ang nakasulat. Wala na naman ang aking Bible. Ano bang nangyayari? Hindi nakikita. Wait lang mga kapatid At babalik po natin ang ating Bible no? Para po makita ninyo. Ayan. Sabi po dito sa Lucas chapter 17:5, ito po sabi dito kapatid. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Yun po ang kahilingan ng apostol. No? Yun po ang kahilingan ng apostol kay Panginoong Hesukristo. Nadagdagan ang ating pananampalataya. Ano po ang tugon ng ating Panginoong Diyos? Sabi niya dito sa kasunod na bersikulo,
Tumugon ang Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay maging sanlaki ng butil ng pustasa, masasabi niyo sa punong ito na ng sikamoro, bumunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. Ganon kapatid, dagdagan po natin ang ating pananampalataya. Kahit umabot lang po tayo sa buto ng mustasa, mabot tayo sa buto ng pustasa, kahit ganun lang kadit ang ating pananampalataya, magagawa na po nating utusan ang punong kahoy. Nabunutin mo ang iyong sarili at itanim mo kung saan. No? Ito po ay angkop dun sa ebanghelyo natin na dapat nating dagdagan ang ating pananampalataya, ngunit hindi natin pwedeng dagdagan ang ating ang nakasulat sa banal na aklat, kapatid. No? Napakaganda talaga ng ebanghelyo ngayon, my dear brothers and sisters. Ngayon, kapatid, isa pa, no? Nung kung dinagdagan na natin ang ating pananampalataya, ngayon, bakit po natin kailangan dagdagan ang ating pananampalataya? Dahil ang ating pananampalataya, kapatid, ay yun ang liwanag sa atin. Basahin po natin ang Salmo. Wait lang. May dito ba dito sa Psalm na to? Check natin. Ano ba sa Tagalog? Salmo. Mga awit ata, ayan. Ayan. Mga awit, 119, 105. No? Sabi po dito, kapatid, is ganito po. Bakit hindi ito makita sa akin? Ayan. Awit, chapter 100. Awit. Saan yung awit ko? 105, 119. Ito po ang nakasulat sa awit 119, versikulo 105. Nawala na naman ang ating Bible. Dito na lang tayo. Ayan. Sabi po dito, kapatid, is ganito po. 119 verse 105. Ito po, mga kapatid, ha? Naglo-loading pa po. Saglit lang po. 1, 2, 3, 4, 5. 9, 100. 1, 2, 3, 4. Ayun, kapatid, hindi gumagana ang ating Bible ngayon dito. Hindi ko po alam bakit. Awit 119:7-6-5. Ito po, my dear brothers and sisters, sabi po dito is ganito po, kapatid. Salita mo'y isang tanglaw sa akin at patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ayun po, kapatid, no? Kailangan po nating dagdagan ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos dahil ang kanya pong pananampalataya ay magiging patnubay sa landas kung dinaraanan. Yun po, kapatid, dagdagan po natin ang ating pananampalataya para ito'y maging tanglaw, maging ilaw sa ating ang paglalakbay, sa ating dinadaanan. Kaya hindi po natin kailangang dagdagan ang bersikulo o para lang mapaganda ang ating turo sa ating sekta. Kundi dagdagan pala natin ang ating pananampalataya para ito ay maging ilaw sa landas nating dinaraanan, maging liwanag na tumatanglaw. Yung pananampalataya natin, kapatid. Ngayon, paano tayo makakuha ng ilaw na yan? No? Paano natin makuha ang ilaw na yan sa ating landas na dinadaanan? Napakaganda po. No? Napakaganda. Basahin po muna natin ang Lucas chapter 6. Lucas chapter 6 verse 27-29. Ito po ang nakasulat, mga kapatid. Lucas 27 hanggang sa 29. Ito po ang nakasulat. Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway
at gawing mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at pinapanalangin na at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Kapag sinampal kayo sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw sa iyo ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Kaya pag may pananampalataya na tayo, my dear brothers and sisters, madali na lang po itong gawin. Napakadaling gawin. Ang sabi po dito sa 26, mahabag kayo kung kayo'y pinupuri. Tama. At 27, subalit sinasabi ko sa inyo, sa inyong mga nakikinig, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawing mabuti ang mga napupuot sa inyo. Kung may pananampalataya po tayo, my dear brothers and sisters, madali na lang po natin itong gawin. Gawin nating mabuti ang mga napupuot sa atin. At pagpalain ninyo ang sumusumpa sa atin. At ipanalangin pa natin ang mga nang-aapi sa atin. Kung isanampal ka sa iyong kabilang pisngi, iharap mo ang kabila. At kung agawin sa iyo ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Dahil sa pananampalataya, kung meron tayo nun kapatid, madali na lang po natin itong gawin. Kaya huwag po nating dagdagan ang nakasulat sa bersikulo. Huwag po nating bawasan ang nakasulat sa Biblia. Para lang Para lang po ang madipinsahan ang ating sekta. Ang tatag ng taong sekta. Huwag po ganon kapatid. Kundi dagdagan po natin ang ating pananampalataya. Siyempre, pag nadagdagan na natin ang ating pananampalataya, napakadaling gawin ang mga bagay na ito. At hindi lang yan kapatid. Tandaan mo rin kapatid, na pinag-utos din ng ating Panginoon na kung ikaw ay isang anak na merong obligasyon sa iyong anak, merong utos ang Panginoon. At dahil ikaw ay isang anak din na nakikinig ngayon, meron ka ring obligasyon sa iyong mga magulang. Ano naman po iyon? Ikaw anak, ikaw na isang anak, meron kang obligasyon sa iyong mga magulang. Lucas 6, sabi po sa Efeso, Lucas tuloy. Ang mga sasulat sa mga Efeso 6 wait lang. Ito, 6:1, 6:1, Efeso 6 verse 1. Ito po ang paalala ng Biblia sa ating mga anak. Sabi po dito is ganito mga kapatid. Mga anak, sundin ninyo ang inyong sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang inyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ikaw ay giginhawa at haba ang iyong buhay sa lupa. Ayan, napakaganda ng mensahe ng Biblia na hindi po natin pwedeng bawasan o dagdagan ito. No? Napakaganda ng mensahe ng Biblia na hindi pwedeng bawasan ito. Na igalang mo, na sundin mo ang iyong ama at ina. My dear brothers and sisters. Sundin mo ang iyong magulang. Ang igalang mo ang iyong ama't ina. Pero huwag mo namang sundin ang iyong magulang kapatid kung meron itong pinag-uutos na mali. Iba po ang kausapang ganyan. No? Iba po ang ibig sabihin na inutusan kang manakaw, syempre. Dahil sa pagmamahal mo sa iyong ama, pwede mo itong kausapin in a nice way. Na yun ay hindi tama. Kaya meron hindi lang po utos, no? Hindi lang po ang mga anak ang may obligasyon sa kanyang magulang, kundi ang bawat isa po ay may obligasyon sa kanyang magulang. Ikaw dyan na nakikinig na isang magulang, may obligasyon ka rin sa iyong anak. Ano naman po ang iyong obligasyon sa iyong anak? Alamin po natin. Sabi po dito sa 4 hanggang 5, ito po sa Efeso 6:5, ito po, mga 4. Sabi dito, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila
ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Ayan, hindi lang po anak ang may obligasyon sa pagsunod sa kanyang magulang. Siyempre, para kasundin ng iyong anak, sabi po ng Biblia, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Akatin po natin ang ating anak sa paglapit sa Panginoon. Ano? Yung mga anak nyo, kailangan nyong dalhin sa pagsisimba. Lagi po yung sinasabi ni Father Jensen dito, dalhin mo ang mga maliliit, ang mga bata sa simbahan. Hayaan mo sila mag-enjoy sa loob ng simbahan. Ipalapit mo ito sa mahal na Panginoong Diyos. At naway nakatulong, my dear brothers and sisters, ang pagninilay natin ngayong araw. At again, sa Diyos po ang pagpupulit kadakilaan kailanman. Dahil sabi nga po, lagi pinapaalala po sa atin ni Brother Angel Santos na tayo'y mga aliping walang kabuluhan, sumusunod sa utos lamang. At mga kapatid, maraming salamat po at dahil po sa napakagandang signal na po natin, my dear brothers and sisters, salamat po sa 721 families natin, sa isang 721 families natin na ginawa niya po ng paraan na makapagpakabit po tayo ng Starlink, no? Thank you so much. Thank you so much din po kay Brother Jay, no? Na pina-discount po tayo sa Starlink niya at pinakabitan po tayo dito ng Starlink at lagi niya po itong chine-check kung maganda o hindi ang ating signal. Napakaganda po. Kung nais mo pong magpakabit ng Starlink, mga kapatid, PM nyo lang po si Brother Jay, no? Si Brother Jay po ng tingnan ko nga po ang kanyang full name, no? Para po kung kayo po ay magkakaroon, gusto niyo pong magpakabit ng Starlink o napagandang signal, PM nyo lang po si Brother RJ Sobredilla, no? Sobredilla Plantenos. No? Si Brother J. Sobredilla Plantenos, hindi po nagpapabaya yan sa inyong signal, mga kapatid. At umaabot po tayo dito ng 300 plus Mbps. Hindi niya po tayo pinapabayaan sa ating signal. Maraming salamat, Bray Sobredelia Plantenos. No? Thank you so much. Again, kung gusto niyo po magpakabit ng Starlink, please PM niyo po si Brother J. Sobredelia Plantinos. At kung gusto niyo man po mag-avail ng Mr. Curious Catholic merchandise, please PM nyo lang po si Brother Denz Oberio. Meron po tayong round neck, no? Kung ano po yung suot natin. At meron din po tayong kwelyo. So kung gusto niyo po mag-avail nito, please direct message lang po kayo kay Brother Denz Oberio o di kaya kay Brother Jovel Arabet, mga kapatid. Lahat po nakikitain natin yan ay mapupunta po doon sa Divine Mercy Kalinog, kung saan po may pinapatayo po tayong retreat house, Divine Mercy Retreat House doon po sa Kalinog. At abang-abangan nyo na rin po, kapatid, no? Ang Mr. 721 Catholic merchandise, no? At again, parehas din po yan kay Brother Denz. Kung meron po, kung ano man po ang kikitain natin dyan, mapupunta po yan sa Divine Mercy Kalinog, no? Yun naman po, mga kapatid, sa Diyos po ang pagpupurit kadakilaan kailanman. At sabi po ni Father Darwin Kitgano, kung mag-upisa tayo sa isang panalangin, at syempre, kapatid, no, tatapusin din po natin ito sa isang panalangin. Into the Father, into the Son, into the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, holy be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead it not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Panalangin po natin sa ating anghel na Saint Michael the Archangel. Saint Michael the Archangel, defend us in our battle. Be our safeguard against the wickedness and snares of the devil. May God restrain him. We humble pray, and you, O Prince of heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan, and with him all with the evil spirit, who wandered through the world, seeking the ruin of souls. Amen. And the Father, and to the Son, to the Holy Spirit. Amen. Again, ito po pala ang inyong bababang lingkod, Brother Aljan Bagatnan o Mr. 721 Catholic,
Nais nagpapaalala po sa atin na ang ebanghelyo bawat araw ay paalala sa atin at yun po ang maging guide sa atin. Please don't forget to subscribe our YouTube channel, Mr. 721 Catholic, and please click nyo po yan ang follow button at para po yung updated sa mga videos na ipapalabas po natin. Mamaya po, live po tayo. Mamaya, my dear brothers, abang-abangan nyo po. Live po tayo about sa mga kaso ni brother, Pastor Apollo Kibuloy. Thank you so much. God bless us all. Magbaback to you pala sana ko. God bless us all and good night, good evening, good morning.